Sila yung pinagpipilian po para maging kapalit ni Ping Lacson as chair ng Blue Ribbon Committee. Pero hindi nga po nangyari yun. Nagkaroon na lang po ng acting chair sa Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo ang magiging acting chair. So, kung matatandaan po natin ang mga Duterte allies, no, mga talagang hinaharang po nila ang investigasyon dahil mga kaalyado po nila ang sangkot sa maanomalyang flood control. So, as I've said earlier, na they protecting each other. Kagaya nung nangyari kay Villanueva na dapat matagal nang natanggal yan sa Senado dahil nga po, nag-issue na po ang ombudsman na si Conchita Carpio that time na alisin na siya sa pwesto, pero yung mga kapwa niya senador, they protect him. So, hindi po siya natanggal. Bagkus, binoto uli na naman po siya ng mga Pilipino. So, instead na 100 million lang ang nakulimbat, ngayon po, mas marami pang nakulimbat si Villanueva. Ano kaya reaction ng mga taga-GIL, no? Dito sa kanilang ngayon ko ba, na nangungulimbat po. Tapos, ang daming mga chika babes. Diba? Ang daming chika babes. Yung chika babes niya, ang daming business. Kagagraduate lang ng college. Anyway, so sa tingin ko po, ang nangyari dito sa chair ng Blue Ribbon Committee is nagbigay daan or nagpaubaya po si Ping Lacson para po ma-save yung posisyon ni Tito Sotto kasi nga may binabalak pong kudeta ang mga allies ng mga Duterte para sila ang mamuno sa Blue Ribbon Committee, di ba? Papalitan uli yung SP, Diyos ko po. Palit ng SP, no? Wala naman nangyayari. Gusto na naman nilang palitan yung SP sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Then, sino na naman ang magiging chair ng Ribbon Committee? Si Marcoleta na naman. Gusto naman. Lawmaker. Ay, Lorang pala. Lorang. So, ngayon, ayan na lang po ang ginawa nila para po mapanatili ang pagka-SP ni Sotto ay nagbigay daan po si Ping Lacson at si Erwin Tulfo po ang magiging acting chair ng Blue Ribbon Committee para maiwasan po yung kudeta dahil na po sobrang dami na po ng problema ng Senado, nawawala na po yung tiwala ng mga Pilipino. Actually, kung kami na lang nga po, gusto na namin i-abolish yan dahil more than 50%, 70% yata puro kurakot ang mga senators, diba? Yun lang mga bagong upo yata ang matino dyan. Hindi ko sinabing matino. What I mean, hindi sangkot sa flood control at saka sa insertion. So, yun po. Erwin Tulfo ang makikita po natin sa dapat yung Congress din ipagpatuloy po nila yung kanilang investigasyon kasi natututo po kami mga Pilipino kung paano bumoto ng tama. And sa ICI, ipanawagan po natin call out natin ang ICI na i-public po yung kanilang investigasyon para naririnig po namin yung mga sagot ng mga akusado. Diba? Para rin kami, nakakapag-desisyon, nakakapag-analyze, di ba? Natututo rin po kami. Kaya kailangan sana i-public po yung investigasyon ng ICI kapag humaharap po yung mga akusado sa kanila.